Gandang araw mga boss, isingit ko muna itong video. Sinervisan ko itong customer ko dito sa Marikina dahil nga habang nasa biyahe nga raw siya, may tricycle driver na nakapansin na dito sa ilalim ng makina niya may tumutulo na langis. Kaya ang ginawa ni customer, itinabi niya agad dito sa gas station. Tapos sumilip siya dito sa ilalim ng makina niya, nakita niya tumutulo nga talaga yung langis. Kaya ang ginawa niya, siyempre, switch off na itong makina. Tapos tumawag siya sa akin. Yun nga, kwento niya sa akin yung nangyari dito sa makina niya. At ang sabi ko nga sa kanya, kung malakas yung tagas ng langis, malamang sa alternator na flexible hose yan, maaari pumutok. Kaya para sigurado ako, sabi ko na sukatin niya yung langis dito sa makina, hugutin niya yung dipstick. Ayun nga mga boss, nung hinugot niya yung dipstick, wala na siyang langis. Wala lang masukat, ibig kong sabihin. Kaya sabi ko sa kanya na huwag niya nang itakbo itong sasakyan, maghanap lang siya dyan ng mekaniko dahil nga may ginagawa rin ako. Pero sinabi ko sa kanya kung ano yung pinanggalingan ng tagas. Sabi ko malamang yan sa flexible hose ng alternator pumutok. Ayun yan sinabi ko sa kanya mga boss. At yun nga, naghanap na siya ng mekaniko. Actually mga boss, nakakita siya. Ang problema, gabi na nang dumating yung mekaniko. Sabado pa noon. Nang dinayagnos na nga kung saan galing nga yung tagas dito sa makina. Yun nga, yung sinabi ko sa flexible hose ng alternator, pumutok nga. Dahil sa sarado naman na yung mga auto supply, nag-improvise na lang yung gagawa. Kaya lang, nung pinicturean nga ni customer, tapos pinasa sa messenger ko, hindi pumasa sa akin yung improvise. Dahil nga sa copper tube lang yung ginamit nila na improvise. Ang masakit doon mga boss, hindi pa napansin nung gumawa na tupi pa yung copper tube na nilagay nila. Pag ganun mga boss, hindi pwede. Paano tatakbo ng maayos yung langis? Kaya sabi ko kay customer, kung saan siya tumirek, magkita ulit kami dyan. Tapos bumili na rin siya ng pyesa dahil nga yung araw na yun, linggo na. Dito na mga boss, 11 AM ng umaga, nagkita na nga kami ni customer. At kung makikita nyo, di ba natanggal ko na itong oil filter niya na sobrang higpit. Tapos ito namang banjo bolt dito sa flexible hose, aluwagan ko na rin yan gamit nga yung box wrench sa number 17. Kaya lang dahil nga sa kararating lang din ni customer at itong makina niya mainit pa. Kaya nga kung makikita nyo sa pagluwag na ginagawa ko, gumamit ako dyan ng basahan. Hanggang sa ito na mga boss, naluwagan ko na ng husto itong banjo bolt niya. Kaya lilipat naman ako dito sa ilalim ng makina ni customer para matanggal ko pa nga yung isa pang banjo bolt. Dahil nga itong kabilang dulo ng flexible hose, nakakonect yan dito sa alternator. Dito nga sa ilalim niya. Ayan mga boso, kung makikita nyo, yung tinuro ng daliri ko, ayan yung banjo bolt na isa pa na kailangan tanggalin nyo rin para nga itong flexible hose, ma-pull out nyo siya para mapalitan. Gamit nyo lang naman dyan ng socket wrench sa number 17. Pag naluwagan nyo na yan, pwede nyo ng kamay niyan mga boss. Kaya lang, syempre, dahil sa tumutulo itong langis, kung makikita nyo itong kamay ko, dumudulas na siya eh. Kaya pag ganyan mga boss, gumamit ka ng basahan. Ayan, naggamitin mong pampihit. Ayan oh. Medyo mainit pa yung langis mga boss. Isa pa yung pang pinoproblema ko eh. Kaya lang, no choice ako mga boss dahil sa kailangan ko talagang bilisan dahil nakiparking lang kami dito sa harapan ng tindahan. Actually mga boss, sa gas station sana kami gagawa. Kaya lang marami ring customer, pwede kami makaabala. Kaya lumipat kami dito banda sa may tindahan. Dahil nga sa inisip ko, madali ko lang naman siguro itong mapapalitan. Ayun mga boss, tanggal ko na itong banjo bolt. Kaya lang mga boss, meron niyang dalawang flat washer. Kaya meron pa akong isang flat washer na tatanggalin. Yan o, tatanggalin ko siya. Yan ang wag na wag niyong kalilimutan, yung isa pang flat washer. Kasi paglagay niyo ng banjo bolt, pwedeng magkaroon niya ng tagas. Kailangan kumpleto yung flat washer niyan mga boss, kabilaan itong banjo bolt pag inilagay nyo. Ilipat naman ako dito sa ibabaw ng makina ni customer para matanggal ko na nga yung in-improvise na flexible hose. Gumamit pa rin ako ng basahan dyan mga boss para matanggal ko nga itong flexible hose ni customer dahil nga sa sobrang init pa rin itong makina. Hindi ko naman pwedeng biglain sa pagtanggal itong flexible hose dahil nga sa yung washer niyan pwedeng malaglag. Mamaya hindi ko pa makita. Linggo pa naman ngayon. Ayan na yung flexible hose mga boss. Kung makikita nyo, ayan siya. Tignan nyo. Copper tube lang yung nilagay nila. Tapos parang inipit lang. Dito nga sa magkabilang dulo niya. At kung makikita nyo itong gitna ng copper tube, diba, nakatupi siya. Siyempre, pag ganyan, mahina yung buga ng langis, pwedeng maapektuhan dyan yung alternator. Kaya nga sinabi ko kay customer na ulitin ko na lang yung trabaho at bumili na lang siya ng bago na flexible hose. At ito na nga mga boss, yung bagong bili ni customer na flexible hose. Ilalagay ko na yan. Siyempre, ilagay nyo yung banjo bolt, may kasamang washer. Tapos dito sa kabilang dulo niya, ilagay nyo rin yung pangalawang washer niya. Dapat kasi pinagigitnaan itong flexible hose ng washer. Pag inilagay nyo na nga yan dito sa dati niyang position. Sa paglagay naman itong flexible hose dito nga sa
pinagkakabitan ng oil filter mga boss, medyo masikip yan. Dahil nga sa mainit itong makina, kaya nagdadalawang isip ako, tutuloy ko dahil naiinitan na itong kamay ko kaya pahugot-hugot ako dyan Kaya hangga't maaari, pumosisyon kayo ng maayos at kung kayo ang gagawa ng sakyan nyo, hangga't maaari, malamig na lang yung makina para hindi kayo mahihirapan. Actually mga boss, sa pagpalit itong flexible hose ng alternator, huwag kayong mag-alala dahil madali lang naman yan. Kung malamig nga yung makina nyo, na magpapalit nga kayo ng flexible hose. Pero pag ganito na mainit yung makina, medyo mapapaso kayo kung hindi nyo siya palalamigin. Ako mga boss, kailangan ko talagang maikabit yan dahil nga sa nakiparking lang kami dito sa tindahan. Kaya nga kung makikita nyo, kahit medyo mainit pa itong makina, kinakabit ko na itong flexible hose ng alternator ni customer. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nailagay ko na itong flexible hose ni customer, na ipakapit ko na sa thread niya yung banjo bolt. Kaya lipat naman ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-connect ko naman itong kabilang dulo ng flexible hose dito nga sa alternator. Position ko muna itong flexible hose mga boss. Ayan, kung makikita nyo, itinapat ko muna yan dito sa pagkakabitan ko dito sa alternator. Tapos, pinunasan ko ng basahan itong alternator niya para matanggal yung langis-langis na kumalat dyan. Pag okay na, ilagay ko na itong banjo bolt niya. Tandaan nyo mga boss, yung banjo bolt, dapat yung washer niya nakalagay doon. Ayan, kung makikita nyo, na ilagay ko na itong banjo bolt, tapos ito namang washer, isusunod niyan na ilalagay nga dito sa banjo bolt niya. At pag nailagay nyo na nga itong washer, pwede nyo na ngayon i-connect itong banjo bolt nyo kasama nga itong flexible hose niya dito sa alternator. Tandaan nyo mga boss, pag inilagay nyo na itong flexible hose dito sa alternator or kinonect nyo na siya, ibig kong sabihin, medyo lalaban itong flexible hose, kaya medyo gagamit kayo ng kaunting lakas dyan. Pero maikakabit nyo yan ng maayos mga boss. Kaya kung kayo sinasabihan nito mga boss, baka mamaya magtaka kayo, ba't kaya ang hirap ilagay nito? Baka mali kaya yung binigay sa akin na flexible hose, maiksi kaya? Mga ganun Mga ganun ang magiging isipin nyo Kaya sinasabi ko na sa inyo na medyo matigas din ikabit itong flexible hose. Unang-una kasi, liliko ng kaunti yan curve siya. Kaya medyo mahihirapan kayo. Kaya kailangan yung daliri nyo talaga matibay din na hanggat maaari para hindi nga kayo mahirapan, malamig yung makina pag nagpalit kayo ng flexible hose. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naipakapit ko na itong banjo bolt niya. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo. Tago kasi itong posisyon ng banjo bolt mga boss, kaya pasensya na kayo. Hindi ko man maipakita sa inyo ng maayos sa paghigpit ko nga dito sa banjo bolt. Pero madali lang naman yan mga boss. Sundan nyo lang naman itong flexible hose at dito sa baba, makikita nyo, meron siya nakalagay na banjo bolt. Tapos sa taas naman, meron siyang banjo bolt. Basta nakarugtong sa flexible hose nyo, ayun na yun. Kasi itong flexible hose, nakarugtong lang naman yan sa baba, dito sa alternator. Tapos sa taas naman, yung pinagkakabitan mo ng oil filter. Ganun lang naman yan mga boss. At kung makikita nyo, ito na, ginamitan ko na ng socket thread sa number 17, itong banjo bolt para mai-final ko na nga yung higpit dyan. Sa paghigpit nyan mga boss, yung tamang higpit lang. Wag naman sobra-sobra. Dahil nga itong banjo bolt, hindi naman yan solid na bakal. At pag okay na yung pagkakahigpit nyo dito nga sa banjo bolt nya, huwag niyong kalimutang punasan ng basahan itong mga nagkalat na langis dito sa alternator. Para pag nagligtas nga kayo, hindi kayo mahirapan. Madali niyong makita kung merong tagas na langis pa dito sa ginawa nyo. Kasi nga mga boss, sa paggawa nyo dapat, sigurado kayo. Pag pina-start nyo na nga itong makina, dapat walang leak yan na kahit kaunti. Alam nyo naman, napakadelikado niyan pag yan ang nagkaroon ng problema, yung hose dito sa alternator. Kita nyo, kung hindi pa sinabi ng tricycle driver, hindi pa alam ni customer na malakas na yung tulo ng langis niya dito sa ilalim ng makina. Hindi naman natin masisi yung customer dahil nga sa babae siya. Pwede hindi niya alam na maingay na pala itong makina dahil nga sa kulang na yung langis. Pero kalimutan na natin yon. Gamit itong box wrench sa number 17, higpitan ko na itong banjo bolt. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko, punasan ko itong pinagkabitan ng banjo bolt, pati itong pagkakabitan ko ng oil filter. Importante syempre na malinis yan bago mo ilagay yung oil filter mo or ibalik. At importante din mga boss na pag ibinalik nyo na itong dati niyang oil filter, i-check nyo maigi yung o-ring niyan. Kung hindi ba siya pilipit, hindi ba siya tupi, dapat normal pa rin yung o-ring niya kapag ibinalik nyo na itong oil filter. Kung makikita nyo mga boss itong oil filter niya, dahil nga sa sobrang higpit, medyo natupi ko yan ng kaunti nang niluwagan ko nga itong oil filter. Kaya lang ang problema mga boss, kahit nagustuhin ko mampalitan itong nakakabit na oil filter,
Ang problema, linggo ngayon, wala rin kaming makitang auto supply na bukas. Kaya sabi ko kay customer, total malapit ka naman ng mag-change oil, doon na lang natin siya palitan. And mga boss, kung makikita nyo, nahigpitan ko na itong oil filter niya. Tapos punasan ko yan ng basahan para yung nagkalat na langis matanggal. Tsaka ako ngayon hugutin itong dipstick ni customer para ma-check ko nga yung langis niyan kung gaano karami yung kulang. Siyempre naman, after ko mahugot yan, punasan ko itong dipstick niya. Tapos, ibalik ko na yan sa dati niyang posisyon. Itutusok ko na itong dipstick niya, mga boss, hanggang sa umabot siya sa stopper niya. Tsaka ako ngayon hugutin. Ayan mga boss, kung makikita nyo, kulang itong langis ni customer. Pag ganyan, siyempre, magdagdag ka ng langis. Tanggalin ko na ngayon itong engine cap niya. Tapos, magdagdag na tayo ng langis dito nga sa makina. At pag okay na, gamit ka ulit ng dipstick. Sukatin mo nga ulit itong langis mo para sigurado ka na pag pina-start mo na nga itong makina mo, naka-level na yung oil niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, di ba? Naka-level na siya, naka-full na, ibig kong sabihin. Kaya pwede ko nang ibalik itong dipstick niya, tapos yung engine cap, ilagay nyo na rin. Nga pala mga boss, yung negative wire ng battery nito, tinanggal ko. Kaya kung makikita nyo, tanggal siya, di ba? Ibinalik ko na ngayon, tapos pwede ko nang pa-start itong makina. Siyempre naman mga boss, after ko nga mapa-start itong makina, nag-leak test ulit ako. Ayan o, gumamit na nga ako ng ilaw dyan eh. Iuna ko dito sa oil filter niya. Importante kasi mga boss na mag-leak test kayo, lalo na itong oil filter, ibinalik nyo lang siya. Tapos dito sa ilalim, ganun din. Dapat silipin nyo kung meron siyang tumutulo pang langis. Kaya kung wala ka nang makita tumutulo dyan, eh umalis ka na dyan. Siyempre, lagi naman magtagal ka ba dyan. Ibig sabihin, okay yung pagkakagawa mo. At dito naman tayo ngayon sa makina ulit, ipa-switch off ulit itong makina. Tapos hugutin nyo ulit yung dipstick niya mga boss dahil nga sa yung oil filter nito, nung tinanggal nyo, siyempre tumapon yung langis niyan. Eh di magkukulang siya ngayon pag pina-start mo, papasukan ng langis itong oil filter. Kaya nito mga boss, ibalik ko na itong dipstick niya after ko mapunasan at nang hinugot ko nga, kung mapapansin nyo, kulang itong langis niya, wala sa level. Kaya dagdagan nyo ulit lang ng langis. Ganun lang naman siya. Tanggalin nyo ulit itong engine cap niya, tapos magsalin kayo ng langis. Siyempre, tansyado nyo na yan kung gaano karami yung kulang. After nyo nga magsalin, ibalik nyo na ulit itong engine cap niya, tapos yung dipstick, ibalik nyo na rin. Tsaka nyo ngayon siya hugutin ulit para ma-check nyo kung okay na yung pagkakasalin nyo ng langis dito sa makina. Gaya nito mga boss, naka-full na, nasa pangalawang tuldok na siya, kaya okay na yan. At pwede nyo na ngayon ibalik sa dati niyang posisyon itong dipstick niya. Tapos, pa-start ulit natin kay customer itong makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!